Magandang tanghali mga kabay. So meron po akong approved repair dito. Ayan, job number 416. Ang model nito mga kabay dito 5033. Ito po yung rotary hammer na DeWalt. Ito po yung 3 mode. Meron siyang hammer, drill, drill, hammer, chipping. Ayan. So ang papalitan natin dito mga kabay, ito po yung spindle niya. Ayan, kaya ko po siya pinalitan mga kabay dahil yung lagayan ng bala medyo malakas yung alog tas mahina yung hammer niya. So ito kasi mga kabay, meron pa po ng o-ring to sa loob. Assembly po kasi siya, hindi siya natatanggal. Natatanggal naman mga kabay kaso lang matrabaho. Tsaka yung spindle kasi nila ngayon assembly na, kaya po pinapalitan ko para bago po lahat ng mechanic niya dito sa loob. So yan po yun. Tapos yung kanyang brush holder, ito lagi talaga to mga kabay, yung brush holder. Gawa nung minsan pag nagsisilik kayo ng reverse forward, hindi nakasagad. Ayan. Halimbawa, konti lang, may awang. Ayan. Hindi nyo sinasagad talaga. Yung sagad na wala na siyang tawag na to. Wala na siyang mapuntahan doon, papunta doon, hindi na siya gagalaw. Para yung contact nun kasi ng mga kabay, kapag nag-reverse forward kayo, kapag nakaganon lang, ayan, ganun lang siya, magi-spark po yan hanggang sa mapudpud. Hindi katulad nung sakto sa silik, ganyan, hindi siya magi-spark. Kaya po nasisira yung brush holder. Isa din yon pag halimbawang umaandar pa kayo, tapos ito naman ang sinisira niyan, yung kanyang gear. Halimbawa, mabilis pa yung ikot, kahit nakapatay na, tapos mabilis ikot dito, nagsilik kaagad kayo ng drill. So mapupudpod po itong kanyang gear. Ito. Hindi naman po yan gear, tawag ba niyan? Pinakangipin niya, yung papasok doon sa kabila ng kanyang cooler para iikot. Ayan. So yan po yung kakabit natin dito mga kabay. So tara, samahan nyo po kakabit natin. So yan mga kabay, nakalas ko na yung screw. Ito na lang sa kanyang cap. Tapos yung kanyang ring, yung lock niya mga kabay sa spindle. Ayan. Ito po yung lock niya. Ayan. Sinusungkit lang po yan, gamit kayo ng matulis, pwede rin flat na maliit. Ayan. Para makalas nyo po ito. Yan, dahil magpapalit tayo ng spindle. Ito muna pala mga kabay. Yung kanyang lever, kaliwa ang pihit mga kabay. Ayan. Para makalas nyo po siya ng maayos. So ito po yung papalitan natin, yung pinaka spindle. Ayan. Taktak lang natin na walang maiwan. Ayan yung luma. Tapos yung gear. So ayan mga kabay, kung mapapansin nyo yung gear niya, kaya ko siya pinalitan dahil pudpud na po yung pinakangipin niya. Ito po. Yan. Kaya minsan kahit nakasilik siya sa hammer or drill, wala siyang lakas, para siyang mabagal na umikot. Yan po yung kung bakit papalitan natin ng bago. Ayan. Yan. Tapos, nawala. Nawala man. Dito siguro. Ayun. Yung washer niya mga kabay. Ito po yun. Yung washer na tanso, kailangan dito yung nakalagay. Yan. Sa ibabaw ng gear pinion. Yan. Siyempre yung o-ring, papalitan natin. Ito yung bago. Parehas ba? Ang parehas. Tapos lagyan natin ng konting grasa mga kabay.
So sa mga nagtatanong mga kabay kung saan yung pwesto ko na pinapasukan, dito lang po ako sa Alonso, 530 T Alonso, Santa Cruz, Manila. Hanapin nyo lang po yung Powerman Hardware na tindahan. So ayos na mga kabay, lagay na natin tong striker nya. Yan, ayos na. Tapos itong spindle na bago, ayan, may grasa na rin po yan sa loob. So diretso na salpak yan, pero bago nyo isalpak, huwag nyo kalimutan ikabit to. Washer niya na maliit, dyan po yan. Ayan. Tapos lagay na natin. Ayan. Tapos sunod, okay na tayo dito sa gear. Ito, palit na to. Spindle, palit na yan. Pati yan. So balik na natin to. Ayan. Ay, punasan ko muna ito mga kapatid. So pag kinabit nyo yung lever mamaya, halimbawa kung kayo magkakabit, dito po yan nakasuksok ka. Yan. Yung spring na yan kailangan nasa gitna para maayos mo pagkabit dito. Ayan. So yan po yung nagdadala sa hammer, drill, hammer, tsaka chipping. Yan po yung ginagalaw nyo. Kaya pag malakas ang ikot niyan, yan, malakas. Tapos pinipisil nyo kagad yung gear, yung selector lever, ayan. Mapupudpud po talaga tong gear na maliit. Yan, kasi nabibigla siya. Kaya dapat pag nagsili kayo, nakahinto na. Tapos pag hindi naman siya papasok, iikutin mo lang to. Halimbawa, sisili kayo ng naka-hammer kayo, babalik nyo sa drill. Tapos ayaw pumasok, minsan matigas yan eh. Iikutin mo lang tong dulo. Yung dulo ng spindle. Yan, pag naikot yan, gagalaw na ito. Yan. So lagay na natin to. Oops. Ayun, nandyan pala. Washer kompleto. Tapos i-screwan ko lang siya mga kabay. So yan na mga kabay, na-screwan ko na. So pwede na natin ikabit yung kanyang lever na bago. Ito po. Ito yung bago niya na lever. So kung paano nyo kinalas kanina, ganun din yung pagbalik. Ayan. Nakita nyo yung spring nasa gitna mismo ng bilog. Para pag nilagay nyo to, pasok na pasok yung kanyang pin. Yan o. So pasok na siya, pipihitin mo na siya pa kanan. Yan. Tapos balik natin to, spring, tsaka yung kanyang washer, at syempre yung kanyang bulitas, yung naglalak sa bala. Ayan, ganun po ang itsura niyan. Tapos yung bagong collar at yung kanyang lock. So gamit lang kayo ng flat screw mga kabay para maitulak mo siya pababa yung kanyang ring. Ayan. Tapos lagay natin yung cap. Ayan. Testing lang natin kung tama ba. Ayan. So ayos na mga kabay. So ang last natin ikabit yung kanyang brush holder. Dito po yan, bubuksan nyo. So ayan mga kabay, bubuksan ko na yung screw. Ayan. Tanggalin natin to. Siyempre, bago nyo bunutin yung brush holder, ito muna. Ayan. Tapos, may screw yan dito mga kabay, dalawa. Flat screw. Bago nyo mahugot yung brush holder. Ayan. Tapos sisikwatin na natin kabilaan. Pero syempre angat nyo yung lumang carbon o yung spring para hindi po siya sasabit. So yan, tatanggalin na natin mga kabay.
So, pag bibili pala kayo ng brass holder mga kabay, meron din siyang kasamang carbon. Ayan. So, sa pagkabit, ayan, ganyan lang. Sundin nyo lang. Angat nyo lang yung carbon pag sumabit. So, ayan, baliktad mga kabay, oh. Dahil hindi siya nagsisilik ng tama, hindi siya akma, so kailangan natin bunutin ulit. Yan. Tapos iikutin nyo lang. Yan. Yan. Sakto na siya mga kabay. Select natin. Ayan. Sagad na po siya sa dulo. Ayan. Reverse. Forward. Ayan. Sagad na po siya. So pwede na natin i-screw mga kabay. Tanggalin lang natin yung lock. Screw natin. So, ulitin ko mga kabay sa mga nagtatanong kung saan banda yung pwesto na pinapasukan ko. Dito lang po ako sa Powerman Hardware 530 T. Alonso, Santa Cruz, Manila. Kung gusto nyo pong magpa-repair mga kabay, ulitin ko mga kabay, sa ibang brand hindi po kami pre-estimate. Nagpe-pre-estimate lang kami kapag DeWalt, Stanley, tsaka Black & Decker. Ayan, balik nyo rin yung lock. Ito. So yan mga kabay, ayos na. So pwede natin ibalik. Ayusin lang natin yung wiring. Yan. Siyempre bago natin isara, testing muna natin kung hindi ba malakas siglab ng armature. Okay siya mga kabay, matining yung andar. Tapos sara muna natin to bago natin i-testing yung hammer tsaka chipping kung gumagana. I-screwan ko lang. So yan mga kabay, na-screwan ko na. Testing natin ulit. Siyempre lalagyan natin ng bala. Yan, yung sinasabi ko sa inyo pag nagsilik kayo mga kabay, kailangan nakahinto. Ayan, tapos lipat nyo sa hammer. Ayan, pag nakatutok po yung aron niyan, diretso, naka-hammer po yan. Testing natin. Ayan. Tapos pag sinilik natin ito pababa, yan. Ito po yung chipping mga kabay. Yung pumapalo lang siya pero walang ikot. Yan. Tapos balik natin sa hammer. Kailangan kasi mga kabay tumutunog siya yung lock. Pag pumitik na yung lock, ibig sabihin sakto na siya dun. Minsan kasi pag nagsilik, nakaganon lang. Ayan, hindi gaano sintro dito. Kaya nakakasira din yan mga kabay. Kaya kailangan tumunog. Ayan, tumutunog yung lock niya. So yun yung hammer, naka-reverse pala tayo mga kabay. Forward natin. Tapos silik natin sa drill. Ayan. Tapos pag nag-reverse kayo mga kabay, laging dalawang daliri gagamitin. Ayan, yung isang daliri nyo dito, yung isa naman dito. Ayan. Ganyan dapat. Hindi pwedeng dito lang ganunin mo. Laging nakaganyan. Reverse forward, laging ganunin yung daliri. So yan lang mga kabay, maraming salamat sa panunood at palike and share na rin po. At syempre po, paki-like sa aking YouTube account na Inom Tabay. At syempre maraming salamat mga kabay sa panonood. Bye-bye.